Kalbaryo sa transportasyon. Kwento ito ng araw-araw na sakripisyo na taon-taong pinagdaraanan ng mga mag-aaral. Habang madaling nakararating ang ilang estudyante sa mga eskwelahan, maraming kapuspalad na bata ang kailangan pasuungin ng panganib para makapag-aral. Mga kable ang nagdaan para makapasok sa eskwela, isang maling hakbang, pwede nilang ikamatay. Maging ang mga guro, lumalakad ng milya-milya, makapagturo lamang. Sumabay sa mapaghamong agos ng ilog. Pauyon lang, ma'am! Rumaragas ang agos naman ang nilulusong ng mga gurong ito sa probinsya ng Sarangani dahil sa lakas ng ulan. Walang habal-habal na maghahatid sana sa kanila. Sa iba't ibang sulok ng bansa, hindi selebrasyon ang pagbabalik eskwela, kundi isang pakikipaglaban. Sa harap ng mga ganitong suliranin, walang maaasahan si Juan kundi ang kanyang sarili. Kailangan dumiskarte sa ngalan ng edukasyon. Ngayong gabi, ibibida namin ang mga pambihirang transportasyong maghahatid sa eskwela sa mga bagong pag-asa ng bayan tungo sa kanilang mga pangarap. I wonder, hanggang saan nga ba kayang gawin ng mga batang Juan para abutin ang kanilang pangarap? Pagkatapos ng klase, ang mga estudyante sa paaralang ito sa Tagkawayan, Quezon, diretso uwi. Ang mahuli kasi, wala nang masasakyan. Kailangan po talaga nasa saktong oras. Kapag inabi po kasi maglalakad na po talaga kami noon, mahihirapan na po talaga paghanap ng skate. Ang sinasakyan nila, skate, o yung tila kwadradong kariton na may tatlong maninipis na tablang upuan. At pinaaandar ng maliliit na makinang degas, habang ang apat nitong gulong nakapatong sa rilis ng tren na may rutang Maynila hanggang Legazpi City sa Albay. 1995, ma'am, may mga... Basta ma'am dati may nadapasiran dito. Ngayon, ma'am, nung magkamero ng mga bagyo, hindi nagka-problema yung release, natigil yung transaksyon nila rito, yung biyahe-biyahe. Pero ngayon, may mga nadaan na ulit na train, maintenance sila, ma'am, gumagawa. Malaking tulong, ma'am, sa amin ang skate dito. Kasi, ma'am, wala pang karsada sa aming matino, papuntang bayan. Kagaya ngayon, yung mga napasok ng mga bata, yun ang ginagawa naming service. Ayon sa mga residente, 30 minuto lang ang biyahe sa skate palabas o papunta sa kanilang bayan. Kumpara sa isang oras na biyahe na hindi pa sementado ang mga daan. Mabilis po yung transportasyon sa skate po, ma'am. Kasi may karsada nga po dito, ma'am, hindi pa po totally talagang naayos po. Isa pa po, napakalayo po, ma'am, ng pag-ikot. Papuntang bayan po. Ay sa skate po, ma'am, dire-diretso lang. Para sa 4 na rang estudyante ng Katimo National High School, 90% o 360 na pong mag-aaral, skate ang nagsisilbing transportasyon. Sa 10 pisong pamasahe kasi, naihatid na sila ng skate sa eskwela at pauwi sa kanilang bahay. Pag sumasakay po kami ng skate, hindi po kami narinig. Dahil po sa skate, yung mga karamihan pong kabataan wala pong ibang sasakyan kung ano po, dahil sa skate. Kung walang skate. Napakalaking ambag po kasi po, kapag po magko-commute po sila ay minsan po ay mas nakakatipid po sila sa pamasahe at the same time po ay nakakatipid din po sa oras ng pagpasok, hindi po sila nalilate. Bawat skate nakapagsasakay raw ng hanggang 15 estudyante na maaari pang umabot ng hanggang 20 kung may sasabit. Kaya ang bawat estudyanteng pasahero tila may kaangkas ding peligro. Wala silang proteksyon o anumang harang, wala ring sapat na hawakan. Sa isang maling kabig o liko, posible silang malagay sa peligro. Lalo't bumabagtas din sila sa mga kurbadang kalsada.
matatarik na bangin at tumatawid sa umuuga-ugang tulay. Kaya ang kanilang kaligtasan nakasalalay sa tsuper o nagmamaniobra ng skate. Ang isa pang kalbaryo ng tsuper kapag may nakasalubong na ibang skate o may paparaang tren. Kailangan silang magbigay daan at buhatin ng skate palayo sa riles. Kung sino ang may kakaunting pasahero ang dapat magparaya. Iisang paros lang kasi ng riles ang kanilang ginagamit. Ang bigat ng skate umaabot sa 30 hanggang 40 kilo. Kaya ang driver na skate dapat na may kapartner sa bawat pagbiyahe. Yung akin pong likod, masyado na po, ramdam na po ang bigat. May crack na po kasi ang spinal cord ko sa may bandang baba. Kaya hindi na po ako, kaya nagkapausong po ako sa aking anak. Pero bukod tangi raw ang maingay at lumang skate na ito, hindi kasi maton o malaki ang katawan ng driver nito, kundi isa ring estudyante. Ang 15 anyos at grade 9 na si Renz. Grade 6 pa lang daw si Renz nang turuan ng amang si Reynante sa pagmamaniobra ng skate. Mula na magkaroon ng scoliosis si Tatay Reynante, bumigay na rin ang kanyang katawan at di na kinayang mag-skate mag-isa. Ang ina naman ni Renz na si Nanay Jane nagtatrabaho sa Maynila bilang kahera. Nag-iipon para sa kanilang panganay na nasa kolehiyo na. Kaya si Renz sanay nang magbanat ng buto at kumita sa sariling paraan. Ay, sa pasada po, kumikita po ka ng 400. Pag kinikita ko po, bibili ko po ng bigas. Saka po pang bahay ko. Hindi naman po totally na talagang pinagtrabaho ko siya. Yun po ay kagustuhan niya din at pinag-usapan namin. Nag-skate po ako, aray pang bahay. Hindi naman po mahirap. Pero mabigat naman po. Binubuhat po namin yung buong skate kaya mabigat. Wala raw sa bukabularyo ni Renz na ikahiya ang pamamasada ng skate. Lalo't ito ang tumutusto sa kanyang pag-aaral. Medyo mahiyain po siya, tahimik. Masipag po siyang pumasok at saka po maayos din naman po yung kanyang pag-aaral. Hindi po siya naiilang o hindi po siya nahihirapan sa kanyang pag-aaral. Kapag oras na nag-uwian, hinihintay na ng kanyang ama si Renz sa terminal ng skate. Konting pahinga at sasabak na sa pamamasada. Hindi ako nahihiya. Hindi po, marangal po yun eh. Hindi po kaya ni Papa mag-skate. Ako na lang po nag-skate. Pero tila di swerte sa biyahe ang mag-ama ng araw na yun. Dahil di sila puno ng pasahero. Ilang beses silang nagbuhat ng kanilang skate. Sa maghapong kasama namin siya, nakilala namin ang tahimik at mahiyaing bata na tila pinatibay na rin ng panahon. Pero nang pag-usapan namin ng tungkol sa buhay nila, nakita namin sa kanyang mga mata ang kamusmusan. Isang batang pilit lumalaban sa mga hamon ng buhay. Ang hindi masabi ni Renz sa salita, tuluyang ibinulong ng kanyang luha. Miss ko lang po si Mama eh. Nakakahirapan na po ako mag-skate. Ano po, sakit na po ng likod ko. Minsan. Bagamat nauunawaan ni Renz ang sitwasyon ng kanilang buhay para sa kanya, ang muling makasama ang kanyang ina at mabuo ang kanilang pamilya ay sapat ng karangyaan. Tindera po ako. Ang duty ko po dito is alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw. Kapag may kita siya, bibigay niya po sa akin yun. Tapos mapahingi na lang ako ng padload, gano'n. Okay lang. Mabait po siyang bata. Emosyonal man dahil sa pangungulila sa anak, matapang pa rin na hinaharap ang hamon ng buhay. Kaya po ako nandito, kahit labag po sa loob ko, sakripisyo lang po. Ang estudyanteng si Renz na batak na sa pamamasada ng skate, nag-aalok muna ng sakay sa kanyang mga kaklase para may pambaon sa eskwela.
Wala na kasing kakayahang makapagtrabahong mag-isa ang kanyang ama. Ang kwento ng pagsusumikap ni Renz, umani ng simpatya at paghanga, kaya may mga nag-abot ng tulong. Habang namamasada, walang kaalam-alam ang mag-ama na ang kanilang kasalubong, isang magandang sorpresa. Nalaman din ng Tagkawayan LGU at provincial government ang kalagayan ni Renz, kaya din na rin sila nag-atubiling maghatid ng tulong. Ito po ito yung mga grocery, tapos ito po ay mga bigas. Renz at Tatay Reynante, sa inyo na rin po ang brand new skate na ito. Ito'y cash na galing din sa pamahalaan ng ating bayan. At nangako rin ng lokal na pamahalaan na imo-monitor nila ang pag-aaral ni Renz hanggang makatuntong siya ng kolehiyo. Kung edukasyon ang susi sa kaunlaran para sa iba. Para kina Renz at Tatay Reynante, edukasyon ang sasakyan patungo sa mas maginhawang buhay. Saksi tayo sa iba't ibang diskarte at paraan ng mga estudyante sa mga kanayunan para makapasok sa eskwela. Handang maghira para sa minimithing edukasyon. Ang magkapatid na Angel at Precious ng Sultan Kudarat, sanggang dikit daw para makamit ang pangarap na diploma. Handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ang estudyanteng si Angel, sa bawat hakbang tila pasan ang daigdig. Bukod sa kanyang mga gamit, buhat-buhat kasi niya ang kapatid sa magkabilang balikat. Habang inihanda ng ina si Yolanda ang baon ng magkapatid sa eskwela, ang 13 anyos na si Angel, puspusan na sa pag-aasikaso sa nakababatang kapatid na si Precious. Guardian angel sa totoong buhay. Paalis ng bahay papasok sa eskwela, tila pa sana nga ni Angel ang daigdig na may bigat na 25 kilo o katumbas ng kalahating kabang bigas. Kaya naman sa bawat hakbang, hindi maiwasang kapusin siya ng hininga. Naawa talaga ako, mamba. Pero wala gid ako magawa kay wala man ako yung wala ko pamasahe sa tricycle kay wala pa man noon motor na pwede nila masakyan. Parang grabe iyak ko, mamba. Parang hindi ko maano yung naramdaman ko na gano'n na ang anak ko hindi makalakad tapos ginaaba lang ng ate niya para makaskol lang sila, ma'am. Bata pa lang daw, napansin na ni Yolanda na hindi normal ang binti ni Precious. Kumpara sa normal na buto, mas malambot ito. Sabi ng doktor, sakit niya daw ni Precious yung sa buto. Hindi na daw siya makalakad na ng habang buhay. Naglambot talaga ang katawan ko, mamba. Parang hindi ko maano na paano na lang ang anak ko, hindi na makalakad. Paano na lang halimbawa kung wala na ako, sino nang mag-alaga sa kanya. Nang magbukas ang pasukan nitong taon, si Angel na ang nagsilbing school service ni Precious. Papasok at pauwi, pasa ni Angel ang kapatid. Pero nang sumunod na linggo, nagmagandang loob ang kanyang tiyuhin. Pero pag-apak sa paaralan, mga paa at binti ulit ni Angel ang nagpapakilos kay Precious. Minsan po napagod din po ako at hinihingal po kasi mabigat po si Precious. Minsan po sumasakit yung likod ko. Ang tunog ng titik M ay Parehong nag-aaral ngayon sa ilalim ng alternative learning system sina Angel at Precious.
Ang hangad daw kasi na magkapatid, sabay na makapasok sa high school sa susunod na pasukan. Nakita ko sa kanya yung concern niya sa kanyang kapatid. Kasi first time nga nakita namin na buhat-buhat niya si Precious, yung kinakarga niya. So parang naawa kami kasi mabigat si Precious, kahit nga ako nabigatan ko, ako mag-try na siya ayusin sa pag-upo. Sa buong maghapon, kapit tuko si Precious kay Angel. Mula silid-aralan hanggang sa palikuran o saan mang gustong pumunta ni Precious. Si Angel ang nagsisilbi niyang mga paa. Taga-kisawaloy ko kay ate kay sige lang siya buhat. Kapoy-kapoy na siya sakit na iyalikod. Sa kabila ng kalagayan ni Precious, hindi raw siya pinanghinaan ng loob minsan man sa ngalan ng kanyang pangarap na suportado raw ang kapatid na si Angel. Para kay Angel, hindi raw kailanman naging pabigat si Precious. Good afternoon, sir. Good afternoon. Pag makagraduate ako, gusto ko makaturo ng mga bata. Gusto ko maging teacher. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral at gusto ko maging nurse para matulungan ko ang kapatid ko at magulang ko. Gusto ko po talaga kaming makapagtapos ng pag-aaral para makaon kami sa hirap. Habang buhay naman daw magpapasalamat si Yolanda sa lahat ng sakripisyo ni Angel para sa kanyang kapatid. Panatag na kay andyan man yung ate niya, tsaka yung mga teacher nila, mga mabubuti man ma'am, masikaso man sa kanila, mag-aral silang mabuti. Tapos para makatapos sila, para kahit na wala na ako sa mundo, hindi sila mahirapan. Bilang handog sa dedikasyon at pagsasakripisyo ni na Angel at Precious para makapag-aral, may munting sorpresa ang I Wonder sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Tacurong. Ito ang tulong galing sa ating city government. Meron tayong wheelchair para sa'yo, para hindi na mahirapan ay pati. Tuloy-tuloy nating ipa-check up sa Tibo Q Children's Hospital sa Davao City. Ang City Government of Tacurong is sponsor natin siya. Lahat ng gastos sponsor ng ating city government. Sa murang edad, batid ni Precious ang sakripisyo ng nakatatandang kapatid. Tan hindi ka na makapoy sa pagbulit sakon. Palangganti kya ate. Pero para kay Angel, habang buhay na silang sanggang dikit. Lahat raw ng pangarap, magkasama nilang aabutin, kahit pa araw-araw niya itong pasanin. Hanggang sa pagtanda namin, gusto ko dito lang ako sa tabi ng kapatid ko. Para sa kapatid ko, gagawin ko lahat. Cowboy hat, check. Cowboy OOTD, check. Boots, check. Ready nang tumakbo ang ating pambatong cowboy. Pero hindi sa racetrack ang kanilang takbo, ha? Kundi sa kalsada. Papasok sa eskwela. Kakaibang paandar yata yan, ha? Iha! Yan ang kawander nating si Say Rose, grade 9 student sa Hinguog Comprehensive National High School sa Misamis Oriental. Nitong June 25, nag-viral ang kanyang video kung saan nagmala-cowboy siya papasok sa eskwelahan. Pero I wonder, bakit nga ba nangangabayo si Say Rose papasok sa eskwela? Gamit na akong kabayo para makatipid ko sa pamasahe. 8 taong gulang pa lang kasi si Say Rose. Marunong na siyang mga bayo. Ang pagkahilig sa horseback riding, minana niya sa ama niya at sa mga kapatid. Dadtong grade 11 ko, sakay kong kabayo.
adto sa eskwelahan kay akong ibalin sa Christ kay daghan man sagbot dito. Ang paborito niyang alaga, ang kanyang BFF na si Kipo. Nung nahiwalay si Cyrus Neo kay Kipo, naging malungkot ang bata. Palagi niyang pinagsasabi sa amin kung ano na ang nangyari at ano na kaya ang lagay ni Kipo sa Bukidnon. 2 taon pa lang kasi si Kipo nang mapunta siya sa pamilya nila Cyrus. At mula noon, ito na ang naging kasama niya saan man siya maparoon. Masayang-masaya si Cyrus nung nagkita sila ni Kipo. Tuwang-tuwa siya. Dahil hindi nga mapaghiwalay, kasama niya ito kahit saan siya pumunta. Sanay man daw mga bayo, abot-abot pa rin daw ang kaba ng mga magulang ni Cyrus sa tuwing mga ngabayo siya. Kinakabahan din kami dahil hindi namin sigurado ang daan. Pinapalnalangin na lang po namin na maging safety po siya. Kung pwede nga rin daw na araw-arawin ni Cyrus ang pangangabayo para makatipid. Mayroon daw kasi siyang pinag-iipunan. Nagtipid ko sa pamasahe para makasilpon. Gapanghulam ko sa akong kuya og silpon para makagamit. Good job ka dyan, Cyrus! It can be a good example to every student that if there is no other means of transportation, then you can have to use what is available in their home. Para sa siguradong kinabukasan ni Cyrus, may munting handog ang I-Wonder sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Hinguog. It's not the amount but it's the point nga gi-appreciate kay si Cyrus na yun, ma'am, tagana mo siya scholarship certification. Now once mag-enroll na siya sa college, automatic na din siya nga scholar sa LGU. Cyrus! Surprise! Yeah. Go, Cyrus! Talaga namang winner ang mag-BFF na si Cyrus at Kipo. Hataw kung hataw para sa kanilang serbisyo at pangarap. Ngayon nagsimula na naman ang klase, may kanya-kanyang paraan ang mga estudyante para tuparin ang kanilang pangarap na edukasyon. Handang suungin ang peligro, kakayanin ng lahat para abutin ang inaasam na diploma. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po kami sa aming social media accounts. Ako po si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!